Hello guys! Welcome sa aking YouTube channel at ngayong araw, tuturo ko sa inyo step by step kung paano ba gumawa ng mga trending na quiz videos tulad ng nakikita natin sa YouTube, sa Facebook, TikTok at iba pa. Pwede nyo din pala itong gawing niche kung gusto nyo magsimula ng YouTube channel o kung gusto nyo i-post sa inyong social media accounts. Marami na din kasing gumagawa nito at kumikita dahil naka-monetize yung accounts nila. Kaya simulan natin yung tutorial. Gagamit nga lang pala tayo dito ng dalawang tools, ChatGPT at Canva. Pares lang tong libre, kaya madali lang 'to sundan. Ilalagay ko na lang yung links nitong mga tools na 'to sa description nitong video. Let's go. Una, pagbukas nyo ng Canva, ito yung makikita nyo. Isa pa palang tip, yung Canva pala, meron silang free trial. Pwede nyo magamit yung features ng Pro. Ang gagawin nyo lang, kailangan nyo lang i-link yung PayPal account nyo. Tapos, para hindi kayo ma-charge, bago matapos yung free trial na period, mag-unsubscribe na lang kayo. Okay? Okay. So, kung natin gagawin, click natin itong videos. Taas. Tapos, hanapin natin kung saang platform tayo mag-upload. Yung sample na gagawin natin na to sa YouTube, kaya click itong YouTube video. Tapos, yung gagawin natin na una dito, hahanap tayo ng background. Click nyo lang itong elements. Tapos, type natin spiral background. As ito naka-landscape na ang gamitin natin, tsaka kulay blue para hindi masakit sa mata. Lahin na natin para magkasya. Tapos yan, maglalagay tayo ng shape. Ang gawin natin shortcut dito, press R lang sa keyboard. Tapos palit natin yung shape, gawin natin bilog. Tapos yung kulay, gawin natin white. Tapos resize lang natin ng konti. Lagyan natin dito. Tapos, lagay ulit tayo ng shape para naman sa question natin. Tapos yung shape, at na lang. Pag i-resize lang, ganyan na siya. Tapos, drag natin pataas. Yan. Sunod, gawa ulit tayo ng shape para dun sa options sa mga answers natin. Okay na yung kulay na yan. Palitan lang natin ng shape. Ito gamitin natin. So, resize lang natin ulit. So, lagyan natin banda dito. Tapos, duplicate lang natin para pare-parehos yung size. Control D sa keyboard. Yan. Tapos dito sa baba. Medyo ilapit natin siya dito. Yan. Pantay-pantay na sila. Tapos, maglagay ulit tayo ng isa pang bilog. Para sa letter ng yung mga answers natin. Pa natin siya, gawin natin siyang bilog. Tapos, yung kulay, gawin ulit natin white. Tapos, resize lang natin siya hanggang sa magsakto siya dun sa green. Yan, okay siya. Tapos, duplicate ulit natin. Control D. Drag lang natin sa baba. So, natin gagawin, punta tayo sa ChatGPT. Tapos, gawa tayo ng prompt dito. Kung ano yung instruction sa ChatGPT, kung anong question and answers. Ako nag-prepare na ako dito tungkol sa geography na isip ko. Depende na yun sa inyo kung anong gusto yung topic na ilagay. Control V lang natin. Kasi lagay ko lang dito na ilagay niya yung tamang sagot sa baba. Eto. Kaya, andito yung sagot. Tapos, balik tayo sa Canva. Maglagay tayo ng text. Eto, dito sa gilid. Text. Tapos, lagay natin number 1. Para to sa question number 1. Drag lang natin. Tapos, balik tayo sa ChatGPT. Tapos, kunin natin yung isang question. Yung question number 1. Copy natin. Tapos, paste natin dito. Tapos, ang gawin natin, i-resize natin ito. Palitan mo natin yung kulay niya dito. Colors. Gawin natin black para kita siya. Tapos yung size, nakadepende na sa inyo. Gagamitin ko dito 60. Sakto lang. Tapos, lagay ulit natin yung letter nung multiple choice natin. Sunod, lagay natin dito yung sagot galing sa ChatGPT.
Okay? Tapos yung sunod na lalagay natin dito, maglalagay tayo ng picture. Tapos, kung, di ba, yung question natin tungkol sa France, ang gagawin natin, hahanap tayo ng picture tungkol sa France. Punta tayo sa elements dito. Tapos, type lang natin dito, France. Yan. Sunod, maglalagay tayo ng timer. Dito pa rin tayo sa elements. Tapos, type nyo lang dito, countdown time. Tapos, pili na lang tayo ng kung anong gusto nyo, kung anong gusto nyo design dito. So, kung kukunin ko dito, siguro ito na lang una. Itong may cross na to. Okay. Ang sunod, magkagawa naman tayo ng animation. Ang gagawin natin, ikikilik lang natin yung elements. Kunyari, itong number 1. Tapos, punta kayo dito sa animate. Tapos, pili na lang kayo dito kung anong gusto nyo. Yan. O, yun yung sample natin. Ito na lang siguro, pop. Para pang game siya. Sedoren, pop. Okay, may animation na. Sunod, ang gagawin natin dito naman, yung timing ng mga elements. So, para makuha natin yung timing, ibig sabihin nun yung kung kailan sila lalabas. Kunyari itong number 1, pinlik natin yung tatlong dot na to. Tapos, show timing. Yan. Makikita natin dito na yung number 1, mula umpisa hanggang matapos yung question na to, andito siya. Ganun ang ibig sabihin nun. Pero unang gawin natin, resize natin to. Basic natin siya. Gawin natin 10 seconds lang kada question. Okay, ayan. Yung question, syempre dapat andun din siya mula umpisa hanggang dulo. Pero itong mga option, siguro huwag nating isabay doon sa question. Medyo bawasan natin, gawin natin 9.5. Pag Berlin, gawin natin 9.4. So, para sunod-sunod sila. So, yung Madrid, 9.3. Okay. Tapos ito, gawin natin siguro mga 9.7. Yan. Sunod na ito naman yung timer. Gawin natin ito 5 seconds lang kada. Tapos adjust natin siya pero mga 3 seconds after ng question. Banda dito. Yan. Okay. Sunod, gagawin natin, maglalagay na tayo ng sound effects. Para makagawa tayo, punta tayo ulit sa elements. Tapos, click na, type natin dito, clock ticking, ganun. Ito, clock ticking. Tapos, hanap na tayo dito ng audio. Dito yung arrow na to. Yan, tapos audio. Tapos, pili na lang kayo ng kung anong gusto nyo tunog. Ito na lang gamitin natin. Tapos, gawin natin, ipantay na natin siya dun sa timer. Para mas madali. Yan. Tapos, isa pang sound effect natin na hanapin natin yung tunog ng bell. Ayan. Lagay lang natin dito sa sandali. Okay. Tapos, itong sheet na to, duplicate pa tayo ng isa. Para naman to dun sa paglalabas yung correct answer. Kilaw din siya. Mas swerteng karan natin yung kulay. Tapos, ang gawin nyo, pag-click nyo sa kanya, punta kayo dito sa position, click nyo yung layers, tapos, drag nyo siya papunta dun sa baba. Ito, dito sa ibabaw nitong apat na yellow green na to. Para pag dinarag nyo siya, ayan, napupunta siya sa likod. Okay? So, yung question dito, what is the capital city of France? Correct answer dito ay Paris. O, testingin natin. Pag nilagay natin siya. Tapos, yung timing natin, subukan natin. Ayun, gawin natin dito. Baguhin natin yung timing nitong
yung correct answer. Lagyan natin siya kapantay ng bell. Ayan. Tapos, subukan natin i-play. Ayan, ganun siya. Tapos, next na gagawin natin dito, dahil okay na yung timing natin, gawin natin, i-delete muna natin yung mga elements. I-delete natin lahat. Ang matitira na dapat, yung sound effect, tsaka itong background mismo. Tsaka siguro yung ano na rin, itong timer. Delete natin yung iba. Tapos gawin natin, i-download natin para ito na yung magiging pinaka-template ng bawat page natin. Share lang, tapos download, tapos download ulit. Ayan, kapag tapos na yung download, ang gagawin natin, ibabalik lang natin yung mga elements na dinelete natin. Control Z lang para babalik sa lahat. Ayan. Tapos, ang gagawin naman natin ngayon, i-upload natin yung download natin. Upload files. Tapos, eto. Tapos habang nag-upload siya, ang gawin natin, punta na tayo dito sa apps. Tapos, ilalagay natin lahat ng questions na galing sa ChatGPT. Pag-click nyo sa apps, type nyo dito sa search bar, bulk create. Tapos click nyo itong pinakauna. Tapos enter data manually. Tapos kakopy lang natin itong lahat ng ito. Ayan. Copy lang. Tapos paste natin dito sa taas. Ayan. Ito na siya. Tapos click nyo itong done. Tapos, ang gagawin natin muna ngayon, balik tayo dito sa upload natin. Tapos tanggalin natin itong background. Ayan. Pati yung timer, tapos yung sound effect. Gawin natin. Tapos yung in-upload natin, ito yung ilalagay natin ngayon. Tapos, punta kayo sa position, tapos layers ulit, tapos lagay natin siya sa baba. Yan, para pumunta siya dun sa likod. Yan. Okay. Okay na. Tapos, ang gagawin natin, maglalagay tayo ng mga pictures. Pupunta tayo sa elements. Tapos, hanapin natin kung ano yung nasa question. Tulad ng ginawa natin kanina. Yan. Tapos, punta ulit tayo sa bulk create. Ang gagawin natin ngayon, kiklik nyo yung bawat element. Punta kayo dyan. Tapos, right-click. Tapos, connect data. Tapos, yung number, gawin natin sa enumeration. Yan. Tapos, yung question, right-click, connect data. Siyempre, dun sa question, tapos yung mga option natin. Delete muna natin. Option A. Option B. Option C. Okay na. Tapos, click natin itong continue. Generate 10 designs. Ayan siya. Tapos, nag-generate na yung lahat ng questions natin dito, kung mapapansin niya. Katapos niyan, papalitan natin yung mga pictures. Tsaka yung kung asan yung correct answer, tapos adjust na natin yung mga text. Okay? Ayan, pagtapos nyo nang i-adjust lahat ng kailangan i-adjust, ilagay ng pictures, okay na siya.
Tapos subukan natin mag-play ng isa, ng kahit mga dalawa siguro. Yung Amazon, adjust natin. Yan. Ayan. Tapos last sample. Ayun. Ayun yung dahilan kaya natin dinownload yung background tsaka yung sound effect para hindi na tayo mahirapan mag-adjust. Tapos pagtapos nyo na lahat, okay na, da-download nyo na lang. Ganun ulit, share, tapos download, tapos download. Tapos kung gusto nyo rin palang lagyan ng ng voice over gamit yung mga AI, pwede rin naman. O kung gusto nyo lagyan na lang ng music. Pero syempre hanapin natin dapat yung walang copyright. Tapos yun, lagyan nyo na ng yung ending nyo sa pagkatapos itong video, tsaka yung introduction nyo pala. Kung gusto nyo mag-alagay sa YouTube. At ano pa ba? So ayun lang, pag-aralan nyo rin din tong Canva kung ano pa yung mga gusto nyo idagdag dito. Kung ano yung mga effects na gusto nyo ilagay. Para kung ano yung mas pasok sa panlasa nyo. At ayun lang, sana may natutunan kayo. Salamat at see you sa next video sa ibang tutorial pa natin. Thank you.